Ito ang GMA Regional TV News. Imbes sa mga bakasyonista, basura at debris ng pinsala ng Bagyong Uwan ang pumuno sa isang beach dito sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Chris, sa ating paglilibot dito sa Barangay Bonoan, Gasat dito sa Dagupan City ay napansin natin na marami pa ring mga lugar na lubog sa baha, bunsod nitong tumamang storm surge noong manalasa, yung Bagyong Uwan. 3 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan, ito pa rin ang kasalukuyang lagay ng mga cottage sa Tondaligan Beach. Sira-sira ang mga cottage, nagkalat ang mga basura sa dalampasigan, maging ang mga sanga ng mga puno. Bago pa man tumama ang bagyo, itinali raw ng mga cottage owner ang kanilang mga kubo sa puno. Ito ay para hindi raw liparin ng malakas na hangin ang kanilang kubo at hindi rin basta-bastang matangay ng daluyong. Nakatulong man ito noong tumama ang bagyo pero napinsala pa rin ang mga cottage na kabuhayan ng mga residente rito dahil sa malakas na hangin at ulang dala ng nagdaang Bagyong Uwan. Ang ilang negosyante ilang araw ng abala sa pag-aayos ng kanilang nasirang mga kubo. Pati ang beach tower kung saan nagbabantay ang mga lifeguards sa Tondaligan Beach, pinatumba ng bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park. Chris, kung inyong makikita sa aking likuran ay malalakas at matataas pa rin ang hampas ng alon dito sa Tondaligan Beach. Kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pamamasyal dito ng mga turista at ng mga residente dito sa Dalampasigan. At kahapon nga, formal nang idineklara ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng Bagyong Uwan. Ngayon, tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan nitong Bagyong Uwan. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.